Okay, mga kamantis, mga kaibigan. So, binabalik ng mga tao sa akin yung issue ko nung 2021. Actually, okay lang. Walang problema. Pumila pa kayo. Ilabas nyo pa lahat yan. Mas maganda. Sasagutin ko naman eh. Pero of course, hindi ko na kayo papangalanan kasi mukhang mga troll accounts lang naman. So, sisimulan natin dito yung buhay ko noon bago pumasok ng social media. Sana nag-research pa kayo. Binuksan nyo sana yung Instagram ko. Makikita nyo naman yan! Kaya ako maraming alam sa sugal kasi galing ako doon. Hindi ko lang alam yung mathematics noon. Hindi ko lang alam yung psychology noon. Galing pa ako doon. Naglalaro akong poker. Okay, eto testimonial ng mga kaibigan ko sa akin. Ayan, si Mark Anthony, yan. Matagal ko ng tropa yan sa sa poker. Balik ka ulit bro, may galaw ka naman. Ibig sabihin marunong ako. Eto pa. Sino pa ba? Kasi puro mga to eh. Ito si RV. Vouch ko yung si Nico pagdating sa poker at madami kami dito magva-vouch sa poker community. See, marami, hindi naman sobrang galing kong poker player. Sakto, as in I can hang with the boys. Ganon. Hindi ako bano, may tira. Yun yung description nila sa akin. Okay, and mga professionals din yung mga yan. Hindi rin kayo mananalo dyan even if you tried. Okay, so that is the reason why that is the reason why I know a lot about gambling because I came from that world. During that, if I'm not mistaken with the numbers, I think from 2009 to 2018, I was part of the poker world. Nung 2009, not so much. Nung 2011 to 2012, yun, 2011, 2012, 2017, dire-diretso na ako. 2018, medyo tumigil na ako. Tapos when I discovered YouTube, ayan na, nandito na ako sa YouTube. Okay? YouTube was an happy accident sa akin. Early part nito, this was just nothing to me. Parang hobby lang talaga. Ngayon kasi, nagkaroon na ako ng community. Nagkaroon na ako ng responsibility sa inyong lahat na lahat ng desisyon na gagawin ko will affect people who will listen to me. Meron ng ganong responsibilidad dito sa pag-YouTube nito. So, I have to be more careful. O, ano nangyari? Noong 2021, I took 4 na 1xbet na I think 4 na 1xbet na tawag dito na promotion. Okay? And yung 4 na yon is 30 seconds lang yung haba nun. So 4 times 30 seconds, so 2 minutes lang yun in total. Wala pa rin sinabi dun sa mga 1 oras na stream ng mga idol nyo. Okay? Yun yung iba doon. And pwede nyo iskipan yon. Most of you, nakikita ko sa analytics, ini-iskipan nyo yon. Okay? Okay lang yon kasi bayad ako doon nung araw. So, 4 lang yon for $500. Magkano yung offer sa akin ngayon sa streaming gig? More than $2,000? 4 times as much as before or maybe even more. Kasi meron akong last offer, 400K eh. So, malalaki, di ba? For a month, stream for a month, yung aming putang inang website, tapos, babayaran ka namin ng ganito kalaki. If I wanted the money, if this was all about the money, sana sinunod ko yung logic ko ng 2021 at saka kinuha ko yung ngayon. But I did not, right? Why? Or let's say, 80 lang, kasi yun talaga, mayroon, I think pinost ko na yun, na may sa akin ng 80K. Diba? Why? Because I want to show you guys that itong ginagawa ko, it's not just about the money. It's more than that. It's my responsibility sa audience ko na iligay sila sa tama. Sabong international din, na-involve ako. Pero nung sabi ng gobyerno natin na gagawin na namin illegal yan, then that's it. Tumigil din ako. You understand? After nun, hindi na ako nag-promote ng kahit ano. Of course, for 2 years, hindi ko sinasarado yon. Pero nung nakikita kong pumasok ang Philwin, sinabi ko na sa inyo yan, simulang-simula. Panoorin nyo lahat ng content ko, nandyan pa yan, wala yan sa membership section. Mapapanood nyo yun, nasabi ko, mag-ingat kayo sa Philwin at magra-rug pull yan. Di ba nag-rug pull? Lely Gold. Yun din, isa. So for the longest time now, after 2021, I'm not involved anymore with any gambling companies. Of course, may lumalapit sa akin
nakikipag-negotiate ako paminsan, pero ultimately, I always say no. Kasi lagi kong tinitimbang, what is the long-term effect nito sa nanonood sa akin? 'Di ba? Babalik pa ba ako sa pagsusugal? Kasi napakadali na lang pag nagsusugal ka araw-araw. Can you just imagine, ang gagawin ko lang, trending topic, tapos makikita nyo ako sa channel, magkaka-views doon, magkano yung kikitain ko doon? 30 to 40,000 or maybe even 50K a month. Tapos, on the side, meron akong sugal. So, magkano kikitain ko doon? Siguro, realistically, 200 a month. So, that's 250,000 a month. Or maybe even more kasi may affiliate link pa yon pag maraming nag-sign up sa'yo. Oh, di ba? So, you get what I'm trying to say here, mga kamatis, mga kaibigan. Nakalagpas ako doon sa mga trials and tribulations na itong channel na to. From the NG, demandahan, to sa mga ibang kaaway ko na kung sino-sino, to ngayon, okay? Literal na pwede akong pumunta sa pasarapan ng buhay. But I stayed sa pagde-debunk. I stayed. Kasi in the long run, gusto kong maging legacy nitong channel na to is tumitindig tayo sa tama. Okay? Minsan nagkakamali, minsan nadadapa tayo. Pero ang importante, bumabangon tayo pag kailangan. Bumabangon tayo pag mali yung nagawa mo. Ngayon, kung gusto nyo, kung yung mga trolls dyan, talagang may paninindigan kayo na talagang hindi ako dapat magsalita rito, then prove your case. Make a content about sa akin. Show your face. Okay? And then maybe magsagutan tayo rito hanggang bukas. Gawin niyo yung ginawa ni Ato. Wala pang, kita mo kung miski kung kaka-upload niya pa lang nun, sasagutin ko kaagad yun. Kasi I wanna make a stand now. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod, hindi 2 years from now. I wanna make a stand now. Kasi ang social media ngayon is an integral part of our life, mga kamatis, mga kaibigan. Alam mo yon, hindi lang to basta pwede kong sabihin na hobby ko eh. This is ikigai already para sa akin, di ba? Social media gives me purpose para hindi lang sa pera eh. It's a purpose of where to go in life. Kasi pwede akong sumali na lang at pumera ng pumera. Mas madali yun, pare. Pero can I sleep at night kapag alam ko na naiintindihan ko naman yung science nito, nakita ko naman yung mga nalulung sa sugal nung poker days ko, and then I'm just going to be okay doon sa mga tao na pumapasok sa sugal. Parang hindi ko kaya yun eh. Hindi ko na kaya yun eh. Ngayon, yun yung pananaw ko rito. Okay? Ako yun. Sarili ko yun. Kung ikaw naman yung mga tao na gusto mo mag-promote kasi malaki naman talaga yung pera, go ahead. Pero wag mo ring sawayin yung mga tao na gusto nila na isalba yung audience na pwedeng mahumaling sa ganyan. Kasi nga, hatakan na to ng audience eh, kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung mas binavalue nila, kung mas binavalue ba nila yung pagiging idol nila sa isang tao, or mas binavalue nila yung tamang gawin, okay? Kasi it's easy for me to go back to 2021, yung values ko noon, tapos i-justify na, ano naman yan, responsible gambling naman yan eh. Responsible gaming naman yan eh. Ultimo pagkor, yun yung motto eh. So, alam mo yun, pwede kong sabihin yun. Madali lang sa akin gawin yun. Pero, ultimately, ang nagibabaw sa akin is, what legacy do I want to leave this this channel? Ano na lang ba? Pera-pera na lang ba? Yeah, malaki yung kita ko ngayon. Pero syempre, pwede pang mas lumaki yan. Pag linagyan mo ng sugal, 'di ba? So, what values is more important sa akin? Ang pinaka-importante sa akin is that I don't put people in danger. Okay? Kasi if I introduce you guys to gambling, baka one of these days, mabasanlaan nyo yung mga gamit sa inyo. Or kung hindi man, yung part ng sasahurin nyo na imbis na ilagay nyo sa, imbis na ituro ko sa inyo na ilagay nyo yan sa tama, baka ilagay nyo sa bagay na walang katuturan, which is yung pagsusugal.
Wala namang katotohanan dyan. Wala namang nananalo ng totoo dyan eh. Makukuha nyo yun. So, these are the values that is more important sa akin than money. And of course, yung purpose. What is my purpose here in this world? What is my purpose here online? Is my purpose here just to make money? Then I wouldn't care kung ano yung ginagawa mo sa kabilang screen. Kasi I care. I care a lot of what you do sa pang-araw-araw mo. This is why I want to show at least the path that is para sa akin is tama. Okay? Is correct. The right path. Yun yung gusto kong ipakita sa inyo sa mga content ko. Ngayon, nagkakamali ba ako? Oo naman. Nobody is perfect. Nobody would have perfect logic every time. Lahat tayo nagkakamali. Pero, kung may mali ka, pwede mo namang ituwid yun eh. And then, walk the right path again. Pwede. You can do that anytime. You can quit now. You can quit while you're ahead. You can quit kung ayaw mo naman, okay lang din. Nasa sayo yan. Pero ang akin lang, I'm doing this because I think this is the right thing to do. I am doing this because I don't want my audience or yung channel natin is mapunta sa kapahamakan. I do not wish to do that, mga kamatis, mga kaibigan. Ay, ngayon, challenge ko dun sa mga post ng post, make a content about sa akin na yung lalong-lalo na kung fans nyo yung affected kayo ng fandom, tapos gusto nyo makipag one-on-one sa akin. The door is very open. PM is the key. O yun lang naman. Mamaya ulit. Gege mga lods.